Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyong Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago ipanganak ang isang sanggol, di po ba, ang pansin natin ay nakatuon dun sa nanay, sa pagbubuntis niya, kung papaanong unti-unti lumalaki yung tiyan niya, sa mga sinasabi niyang kinahihiligan, pinaglilihan niya, sa itsura niya, siyempre sa kalusugan niya. Kaya napakaganda na sa araw bago ang Pasko, matuon ang pansin natin sa nanay ni Kristo, si Maria. Sino nga ba si Maria? Ang sabi sa Ebanghelyo, siya'y kinalulugdan ng Diyos. Ang bati ng anghel sa kanya, "You have found favor with God." Ang pabor ng Diyos ay nasa sa iyo. Ang Diyos ay suma sa iyo. Ano po bang ibig sabihin nito? Well, certainly, hindi ito sa pananaw nating mga tao. Kasi pag sinabing pabor ng tao, promotion sa atin yun eh. Pag sinabing pabor ng tao, paborito. Paborito in a sense na ito yung kinalulugdan mo, itong taong ito, gustong-gusto mo siyang nakakasama. Kapag kinalulugdan ka, gustong-gusto kang nakikita. Kapag ikaw ay paboritong anak, paboritong kaibigan, paboritong kabarkada, katrabaho, para kang kamera. Bakit? Kasi kapag dumarating ka at nakikita ka nila, nangingiti sila. Kasi nga, favorite ka. And not just that, marami pang pabor sa'yo. Ikaw yung taong kapag nagpaalam, madali kang nakapagpapayes, nakapagpapa-oo. Kapag may lakad, hindi ka pwedeng mawala. Una kang hinahanap. Kapag hahainan ng ulam, yung parte ng manok, yung the best part ang ibibigay sa iyo. At syempre kapag may okasyon, katulad nito, Pasko, the best ang regalo mo. Promotion. Kaya nga, marami ang gusto at natutuwa na maging paborito. Ito ba ang naramdaman ni Maria? Tuwa? Lalo pat yun ang bati ng anghel sa kanya. Matuwa ka. And Mary was like, ang sabi dito, nagulumihanan, natakot, nabahala. Kaya nga ang sabi, pagkatapos ng anghel, huwag kang matakot. Bakit ganun ang reaksyon ni Maria? Bakit? Kasi alam ni Maria, kapag sinabi at pinasabi ng Diyos yun, kapag sinabi ng Diyos sa tao, "I am with you." Kapag pinasabi ng Diyos sa tao, "The Lord is with you." Ibang ibig sabihin nun sa Biblia. Ang ibig sabihin nun, you are to do a very difficult task. Hindi ibig sabihin ito ay mahirap sa Diyos. Mahirap sa iyo. Pero gusto kasi ng Diyos na gamitin ka bilang instrumento. Ganun naman ang kaligtasan ng tao. Bagamat kayang-kaya ng Diyos na gawin sa kanyang sariling kapangyarihan, kinakatulong niya ang tao
Ganon kasi yung sinabi ng Diyos kay Moises. Nang utusan niya itong pumunta sa Parao, sa makapangyarihang Parao ng Egyptio. At sabihin sa Parao, palayain mo ang bayan ng Diyos. Yun ang sabi ng Diyos kay Moises, I am with you. Genesis 3 verse 12. Yan ang ipinasabi ng Diyos kay Joshua. Matapos sabihin kay Joshua, pangunahan mo sa promised land ang mga Israelita. Marami kayong makakaaway. Kayo'y magtatagumpay. Maraming magiging reklamo ang mga Israelita. Dapat yan ay tanggapin mo. And don't worry, I am with you. Joshua 1 verse 5. Yan din ang ipinasabi ng Diyos kay Gideon. Nang sabihan niya si Gideon na pangunahan mo ang 300 mga Israelita laban sa mayroong 135,000 na mga Madyanita. Kang mag-alala, I am with you. Judges 6:11. Kaya alam ni Mary, yung banat ng anghel na yon, the Lord is with you. Nako, ito na yon. Hindi yun promotion, mission. Kapag nakakatanggap ng bagong assignment, halimbawa bagong parokya ang pare, lalo na sa mga kaibigan ng pare, anong madalas na tinetext at sinasabi ninyo? Congratulations, Father. Minsan may kasama pang, wow! Congrats, Paz! Galing! Sa Google, ang sabi ni Google, pag sinabing congratulations, ito yung nag-express ka ng mga words of praise because of an achievement. So, in effect, kino-congratulate mo ang pare dahil may na-achieve siya, dahil nataas ang ranggo niya, dahil may naibigay sa kanyang award o pagkilala. Ganun nga ba talaga? Natatandaan po ninyo nung isang vlog ko, nang matanggap ko yung assignment dito, yung dala-dala ko yung papel, di ba, kitang-kita niyo yung tuntua ako. Kasi after 13 years na assistant parish priest ako, parish priest na ako. Kaya kung natatandaan niyo yung reaction ko, parang sa pakiramdam ko, promotion eh. Tapos, bumaha pa ng mga words of congratulations, congratulations. Tapos, bumaha pa ng mga pagbate, congratulations, Pads. Buti na lang, andito ako na-assign. Kasi nang mapunta ako sa lugar na ito, nakita kong walang simbahan, walang kumbento, natahimik ako. Bigla, ipinaalala sa akin ng Panginoon, Father Fidel, pare ka, yung assignment mong yan, hindi yan promotion, mission. Tingnan po ninyo ang buhay ni Maria, by all indication, hindi promotion, yung sinabi sa kanya ng anghel, kundi mission. Bukod kay Jose, wala namang ibang pinagsabihan yung anghel, nabuntis siya. Diba? Kaya, usap-usapan ito sa Judea. Dati pa man, may mga chismosa na, di ba? May mga babae. Joke lang. So, usap-usapan yan kasi hindi pa sila nagsasama ni Jose. Tapos nabuntis siya. Buti sana kung po pwede niyang sabihin yung naging sagot nung nachismis lang na buntis. Sabihin natin, pangalan, Harleen. Tinanong si Harleen, buntis ka nga ba? Sabi ni Harleen. Pero chismis lang. Ha? Sino nakabuntis sa'yo? Ito yung mga kapitbahay natin. Sila, tanungin mo, sila nagsabing buntis ako eh. Hindi pwedeng sabihin ni Maria yan kasi buntis siyang talaga. Hindi chismis lang. Hindi naman niya pwedeng explain kasi walang makakaintindi. Di ba? Di lang yan. Kinailangan nilang maglakbay pa, pumunta ng Bethlehem. Kagampan niya, mga anak na siya. At nang pagdating nila doon, wala naman sa kanilang tumatanggap, kahit isa. Kaya sa sabsaban, sila napunta. At pagkatapos, hindi pa siya ganong nakakapahinga sa pagkapanganak. Kinailangan nilang pumunta ng Egyptio kasi pinagtatangkaan na agad ni Herodes ang buhay ng baby pa lang na si Kristo. Hindi rin sila mayaman. Makikita yan nang mag-alay sila sa templo ng bato-bato. Kasi sinasabi sa aklat ng Levitico, ito'y provision sa mga mahihirap na pamilya na hindi kaya na mag-offer o mag-alay ng tupa. Mahirap lang sila. At parang sinasabi rin, ini-indicate din ng Bible na pagkatapos nung mawala at magstay si Kristo, 12 years old, sa templo, wala na si San Jose. So ibig sabihin, maagang nabiyuda si Maria. That means isa niyang itinagkuyod si Kristo. Mahirap maging nanay ni Kristo. Hindi dahil pasakit ulo si Kristo. Kasi iba yung buhay niya. Hindi nga ba't sinabihan pa si Kristo na lasinggero, matakaw, at inaalihan pa nga daw ng demonyo. Hindi lang ng ibang tao, kundi pati ng kanilang mga kababaryo. Isipin po ninyo yun, anong damdamin na mararamdaman ng isang ina pag ganon? And then the culmination, ang pagkamatay sa harapan niya ng kanyang anak sa Kalbaryo. Come on. Diba?
Kaya maliwanag na yung sinabi ng anghel sa kanya, hindi favor yon sa mata ng tao. Yun ay favor sa mata ng Diyos. Hindi yun promotion. Yun ay mission. Pero ang maganda, talagang hindi siya iniwan ng Panginoon. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo, yung naging tanong ni Maria dito, Inglesin na lang natin how can this be since I know no man? Hindi niya na ito uulitin. Kapag nakaranas uli siya kahit ng mga matitinding, mga dagok, hindi na siya magtatanong sa Diyos, how can this be? I don't have any assistance with any man. Parang ganun yung sinabi niya sa tanong na yun eh. Yun yung una at huli niyang tanong na yun. Sa mga pagsubok na darating sa buhay niya, anong sasabihin ng Bible? At nagbulay-bulay na lang. Hindi na siya magtatanong. Kasi parang ang ibig sabihin ng, how can this be since I know no man? How can this be? Paano mangyayari ito? Wala naman akong assistance sa sino mang tao. Yun kasi ang pwedeng maging hadlang upang ang Panginoon ay lubos nating pagkatiwalaan. Yun bang kapag may nasabi na siya, still we will seek the validation, assurance, favor of man. Ito yung actually nararamdaman natin kapag may tanong tayo sa Diyos na ganito, Lord, akala ko ba gagaling ako? Akala ko ba magiging maayos ang buhay ko? Akala ko ba malalampasan ko ang mga pagsubok na ito? Akala ko ba magiging masaya ako? Akala ko ba I will lend and will never borrow? Akala ko ba hindi mo ako pababayaan? Akala ko ba makapangyarihan ka? Mahal mo ako. Mabuti ka. Akala ko ba? Pero bakit hindi ito ang nararamdaman ko? Ang ibig sabihin mo nun, hindi yun ang pinaparamdam sa iyo ng mundo. Pag sinabing mundo, hindi yun ang ipinaparamdam sa iyo ng mga tao, maging ng sarili mo. Tanong, sino ba ang mas paniniwalaan mo? Yung sinabi na ng Diyos sa iyo o yung sinasabi at pinaparamdam sa iyo ng mundo? Come on. Nung mga unang linggo ko dito, na wala nga pong simbahan, walang kumbento, maraming nagte-text sa akin, mga pare, mga laiko, na nagmamalasakit talaga. Feel ko yung concern nila. Kapag nakikita ko pag recollection, yun din ang tanong, may mga tumatawag din. At ang laging tanong, ba't nga kaya ka-inassign dyan? Huy, may nagawa ka bang kasalanan? Huy, Father, meron ka bang nakagalit? Sipin mo, wala naman talaga eh. Feeling ko awang-awa sila. In fact, pati ang pamilya ko, lalo na si Mama, kung pwede nga lang niya akong pagluto araw-araw, dalhin niya dito, kaya lang malayo ang San Miguel dito. Nung mga unang linggo ko dito. Kaya sa totoo lang, nahawa na din ako sa sarili ko. Kasi pinakinggan ko Pinakiramdaman ko yung pakiramdam ng mundo sa kalagayan ko Pero promise, sandali lang yan. Kasi ibinalik ko agad ang pananampalataya ko. Lord, ikaw ang nag-assign sa akin dito Alam kong mahal mo ko Alam kong may kinalaman ka dito. Hindi mo ko pababayaan. That's it. Hanggang sa ito na tayo ngayon. In fact, tayo na po ang paunti-unti tumutulong ngayon. Dahil na rin sa inyo at sa Panginoon. Tayo na rin ang unti-unting tumutulong ngayon kahit papaano sa mga laiko at pare na naawa sa atin noon. 1 Thessalonians 2 verse 4, seek to please God and not man, mission and not promotion, the favor of God and not the favor of man. Yes, mahirap. Pero nakikita kasi ng Diyos sa iyo na kaya mo at gusto mong gawin ang mga bagay na ayaw o hindi kayang gawin ng iba para mailigtas ang iyong kapwa, lalo tigit ang iyong pamilya sa pamamagitan niya. And that is what makes us pleasing in the eyes of God. Hindi yung kagwapuhan natin, kung meron man, kagandahan, kapangyarihan, talento, hindi yan. Kundi yung willingness natin na gamitin ang mga yan o anumang ang meron tayo hanggat makakaya natin at hanggat meron tayong maibibigay para lamang mailigtas sa kahirapan, sa kasalanan, sa kapahamakan, sa cycle ng kasalanan, sa pagiging broken family, ang iba, lalo tigit ang ating pamilya. Besides, yan naman ang dahilan kung bakit ipinanganak ka sa pamilya ngayon para iligtas sila sa mga yan. Gagamitin ka ng Panginoon para iligtas sila sa mga yan. Actually,
Mission din yan ng asawa mo, ng anak mo, ng kapatid mo, ng magulang mo, ng tatay, ng nanay mo. Kaya lang, ayaw eh. O kaya, sadyang mahina ang loob o mahina ang katawan. O kaya, may sakit o kaya patay na. So, wag mo nang iasa sa iba. Ikaw na. After all, never ka namang mag-iisa. Remember, mission to, and the Lord is with you. Tandaan mong hindi ikaw ang tagapagligtas, ang Diyos ang tagapagligtas. Ginagamit ka lang niya upang ang iba ay iligtas. And when God is with you, when the favor of God is with you, you will be fine. And everything will be beautiful in His way, in His time. Hindi mo kailangan ang pabor ng tao. Basta't nasa iyo ang pabor ng Diyos. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magdududa. May magagawa Ako'y matutulungan niya. ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya. ringgin ang Diyos Alam niya ang pinagdaraanan. ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ang Diyos Hindi mo laban ang ito. samo Laban ito ng Diyos. Ikaw ay ginagamit ng niyang instrumento. Kung ako'y ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung di ringgin ang Diyos Dikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo ko sa mga problema ko, lalong-lalo na po sa pamilya ko. Isinusuko ko ang lahat sa iyo, pero sa pagsuko ko, hindi ko inaalis ang kamay ko. Nandiyan pa rin ako, magsasakripisyo, didiskarte, magtatrabaho, magnenegosyo. Pero sana, Panginoon, sa pagbubuhat ko, mas lalo kong maramdaman na ikaw ang mas bumubuhat ng bigat. Kasi bigat na ako. Wala akong maramdamang suporta, puro na lamang ako. Hindi ko naman makita o mahanap, ma-demand mula sa iba na ganito ka dapat, magbigay ka. Mahirap. Kung ayaw nila, sige ako. Pero Panginoon ha, tulungan mo ako. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Kapatid, please, paniwalaan mo yan. Huwag kang makikinig sa diablo na hindi mo kaya. Maniwala kang kaya mo para sa pamilya mo. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi niya tayo kalilimutan. Ikaw ba ba na nagiging biyaya sa iyong pamilya? Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ikaw na lang ang lumalaban eh. Ikaw na lang ang hindi nawawala ng pag-asa eh. Ikaw na lang ang nagsisikap eh. Kaya target ka ng demonyo. Pero huwag kang mag-alala. Because the favor of God is with you. Mayroong magandang mangyayari. Ganun talaga. Pinabibitaw ka ng diablo, kaya mas marami ang sakripisyo. Pero doble ang grasya, paniwalaan kung lalapit kay Jesus. Papuri mo sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo.
Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailaman, magpasang walang hanggan. Amen.